dito sa Hoy Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na. Rapido Hataw Balita. Lunes. Ngayon po ay 9 tayo sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ating pong headlines sa Rapido Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay biyaheng Amerika sa buwan ng Marso. Impeachment process laban kay Vice President Sara, tiniyak na magiging papas. Opisyal ng Davao PNP nakitang patay sa loob ng quarters. Ilang senador at mga sumasawsaw sa tugtugin ng China ayon sa isang security analyst. 11 milyong pisong halaga ng marihuana na samsam sa 4 na abandonadong parcel sa Pasay. Higit sa 70 pulis siwak sa hazing sa Basilan. 2 gwardiya ng Intramuros na nambugbog umano ng minor de edad pinaimbestigahan. Taas presyo sa produktong petrolyo inaasahan bukas sa ikalawang linggo na taas baba? Pebrero. Taas presyo. Taas presyo. Ano ba yan? Isa namang lalaki na sinugod sa bahay patay sa pananaga sa may San Miguel, Leyte. Rapido Hataw Balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, tinagpo ng House Committee on Justice ang patas na deliberasyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Batangas sa 2nd District Congresswoman Jervil Luistro,
Parehong proseso lamang ang gagawin ng komite sa kung paano nila trinato ang reklamo naman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag-aaralan muna nila ang mga ebidensya ng nakalakip sa reklamo. Marcos Jr. ang isang working... Ang impeachment complaint ay sufficient in form at sufficient in substance. Samantala, halata naman kung ilarawan ng isang eksperto ang tinawag niyang pagsayaw ng ilang senador sa tugtugin ng China. Sa manayam ng DZRH, Professor Renato de Castro, kilalang international studies expert at dating consultant sa National Security Council, sinabi niya maaaring may kumpas ang ilang pro-China statement ng ilang opisyal ng Pilipinas. Konektado mano ito sa Wolf Warrior Strategy, pambagong Chinese embassy na tumutukoy sa pag-atake nito sa ilang personalidad sa bansa sa halip na maging diplomat at pag-usapan ang territorial dispute. Paliwanag ni De Castro, kapansin-pansing kasabay ng pagiging agresibo ng asal ng Chinese embassy, bigla na lamang ding kinwestiyon ng ilang mambabatas ang posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Layo naman nitong lituin ng publiko sa claim ng gobyerno kahit malinaw na ang effective occupation ng mga Pinoy sa Kalayaan Island Group at may hatol na din ng International Tribunal sa ating exclusive economic zone. Samantala naman, sari pa rin po mga balita na balot ho na makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ng ilang lugar sa bayan ng Kamalig sa Albay ngayong Lunes. Sa ibinahaging larawan ni Kamalig Mayor Caloy Baldo, tila naging zero visibility na ang paligid ng bulkan at mismong kapaligiran po dyan sa Kamalig dahil po sa matinding ashfall. Dahil po dito ay pinayuhan ng mga otoridad mga apektadong residente na magsuot ng face mask at manatili sa loob ng kanilang bahay kung kinakailangan. Sa uling abiso naman ng DOST PHIVOLCS, nakataas pa rin sa Alert Level 3 status ang Bulkang Mayon. Pinatawan ng administrative relief ang buong Regional Mobile Force Battalion matapos sa may reklamo na mahigit sa 100 bagong recruit dahil umano sa hazing sa Lamitan, Basilan noong February 5. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Raldolph Tuanyo, may basehan ang reklamo batay sa inisyal na investigasyon ng Bangsamoro Police. Lumalabas na dumaan ang Class of 2023 sa Basic Internal Security Operations Training bago sila nakatanggap ng anilay hazing bang i-deploy na sa lalawigan. Kabilang sa muli naranasan ng mga bagid ng polis ang pananakit gaya ng sampal, suntok, na nagdulot ng pasa at ang tinatawag na hematoma. 12 pulis ang unang natukoy na sangkot at marami ring humarap sa kasong kriminal, pero buong unit ang pinagdesisyonang sibakin at palitan ng RMFB-14A habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nasa'yo ba yung sa petrolyo, Lakay? Nandito. Sige, pakibasa nga. Sige. Eto na. Siyempre, bad news sa mga motorista. Dahil kasado na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Magkano? Eto na. Ayan na. Sa magkakaiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng piso. Piso ang bawat litro ng diesel. Naku po, tatang. Tandaan nyo yan, ha? Habang parehong 60 sentimos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina at kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya alas 6 ng umaga bukas. Pagka minamalas-malas ka, pagdating bukas, baka madagdagan pa ito. Wag naman sana. Ay, wag naman. Kasi meron mga pagkakataon na gano'n, hindi ba? Pero bambihira lang naman yun. Ay sana, wag naman. Normally talaga announcement nila Lunes. Yun na yung final and executory. Ang bottom line, tataas pa rin. Talaga naman, no? Rapido, hataw, balita. Sa rapido ho ng mga report, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biyaheng Amerika sa Marso. Ating alamin ng update mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray Romel, may working visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos sa Marso. Sa press briefing, inanunsyo ni Palace Press Officer Fidel Castro na nakatakda ang biyahe ng Pangulo sa New York, USA
sa darating na March 8 hanggang 11. Ayon kay Castro, dadalo si Pangulong Marcos sa pagbubukas ng 70th session ng Commission on the Status of Women. Nagbibigay rin anya ito ng mensahe sa gaganaping special session ng General Assembly ng United Nations. Sinabi rin ng palasyo na makikipagpulong ang presidente sa ilang opisyal ng UN. Una nang nabanggit na Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel de Romualdez, ang tungkol sa biyahe ng Pangulo sa New York para ikampanya ang non-permanent seat ng Pilipinas sa UN Security Council para sa 2027 to 2028 term. Ito si Lef Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalayaan Island Group o KIG, hindi dapat isuko ayon kay Senador Migs Zubiri. Ibalita mo yan mula sa Senado, RH number 28, Paring Raymond, that paas. Paring Raymond. Paring Romel, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group o KIG, kaya dapat itong ipaglaban at hindi kailanman isusuko. Ito ang deklarasyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri kasunod ng kontrobersiyang nilikha ng pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na mas mabuting i-give up na ito dahil hindi sakop ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ayon kay Zubiri, hindi tayo papayag na isuko ang KIG dahil malinaw na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng ating konstitusyon at unclos sa pinagtibay na 2016 arbitral ruling. Dalawang batas din ang ipinasa ng Senado noong 19th Congress na nagpapatibay ng ating karapatan sa West Philippine Sea at sa KIG. Ito ay ang Philippine Maritime Zones Act o ang Republic Act 12604 at Archipelagic Sea Lanes Act o Republic Act 12065. Maliban na nasa sakop ng ating EEZ ay may mga Pilipino at may komunidad sila na nasa KIG kaya't obligasyon ng gobyerno na ipaglaban ito para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Sabi ni Zubiri, kanyang muling tingnan ang naging pahayag ni Senador Marcoleta matapos niyang itanggi na sinabi nitong dapat nang isuko ang KIG. Pero sabi ng Senador, malinaw ang prinsipyo natin. Ang Pilipinas ay atin, ang West Philippine Sea ay atin, at ang Kalayaan Island Group ay atin at hindi pwedeng isuko kailanman. Ito si RH28, Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat la kay Raymond. Samantala naman, impeachment complaint laban kay VP Sara. Malakas daw po kahit hindi mapaharap sina Mary Grace Piatos at testimonya ni Madriaga. Ating alamin ang update mula sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Milky? Ray at Romel, matitibay ang mga ebidensya na nakapaloob sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tinanggap na ni House Secretary General Cheloy Garfield ang 98-page impeachment complaint na isinampa ng iba't ibang civil society groups at mga religious groups. Ayon kay Atty. Armando Vergil Ligutan, legal counsel ng mga petitioner, hindi kawalan kahit hindi mapaharap ang mga bogus recipients na sina Mary Grace Piatos sa sandaling umusad ng impeachment proceedings. Sabi ni Ligutan, sapat na ang mga dokumento at testimonya na mga humarap sa mga ginawang pagdinig kabilang ang mga taga-Commission on Audit. Hindi rin anya matatawaran ng pasabog ni Ramil Madriaga, dating aide ng Vice Presidente, kung saan inutusan siya umanong dalhin ang milyong-milyong confidential funds at tumanggap ito ng campaign donations mula sa mga nasa likod ng Pogo. Narito si Atty. Armando Vergil Ligutan, legal counsel ng mga petitioner na ikatlong impeachment complaint. On one hand, this case can stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Why? Because the Vice President, her two offices, submitted fictitious names as alleged recipients of these millions of pesos entrusted to her. We have certifications from the Philippine Statistics Authority saying that these individuals do not exist. They were not born, they're not dead. They are what they are, fictitious. So the case will stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Sa panig naman ni Representative Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List, mabigat ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente na hanggang ngayon na hindi pa niya nasasagot o iniiwasang sagutin.
Si De Lima ang endorser na ikatlong impeachment complaint at walaan niya nagbabawal. Nasa rin ang endorser ng second impeachment complaint. Ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ay kinabibilang ng betrayal of public trust dahil sa questionable paggamit ng confidential funds, culpable violations of the Constitution, graft and corruption, bribery, and other high crimes. Narito sa Representative Leila De Lima. Yung threat na yon ng plot to assassinate those three officials or those three individuals. So nandyan, from her own mouth, from herself, from legislative records, from audit findings, official audit findings, liquidation vouchers, and ang nakadagdag source statement ni Ramil Madriaga na yun nga daw ang link doon sa usapin ng pag-abuso, pag-misuse, pagwaldas ng confidential funds of both the Office of the President and the DepEd Secretary. Ang naging pahayag ni Representative Leila De Lima ng Mamayang Liberal Party List. Ako si Milcre Guna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal ng Davao PNP natagpuan patay sa loob ng quarters ilang oras bago ang command visit ni PNP Chief Nartates. Ibalita mo yan na Rich number 52 Edniel Parosa. Edniel! Wala kay Romel, pinaimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagkasawi ng isang mataas na opisyal ng pulisya sa loob mismo ng sarili nitong quarters sa Davao City kaninang umaga. Kinilala ni Nartates ang biktimang pulis si Lieutenant Colonel bilang Assistant Regional Director for Logistics ng Davao Region PNP. Nakitagduguan sa silyang opisyal kasamang isang short forearm. Ilang oras bago nakataptag command visit ng PNP Chief, kapatid na hindi ito sumasagot sa katok ng mga kabaro pasado alas 6. Dahilan para personal ng pasukin ng kanyang unit kung saan tumabad ang nasabing eksena. Isinugod pa ang opisyal sa SPMC Hospital pero idineclaring patay bandang alas 7:26 na umaga. Sa kanyang talumpati sa Camp Quintin de Resido, inatasan ni Nartates sa Regional Criminal Investigation Unit maging forensic group na kaagad nagsagawa ng pag-isiyasat. Pakinggan natin ang PNP Chief. Ensure na makuha yung mga pieces of evidence doon to show that hindi tayo nagkulang in the conduct of investigation, no cover up, no white wash. Tignan natin kung anong nangyari. Okay? Sa ibang issue, tiniyak ni Nartates ang umiiral na zero tolerance policy pagdating sa hazing. Kasunod yan ang pagsibak sa pwesto na higit 70 miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 14B na nireklamo ng pamamaltrato sa Lamitan, Basilan. 12 lamang sa mga police non-commissioned officer ang unang iniharap sa reklamong kriminal pero nilahat na ang pagpalit sa buong unit. Sabi ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, bawal pa rin sa kanila ang anumang uri ng pananakit, lalo na sa welcome rights ng pulisya. Sa mga ebidensyang nakalap ng PNP, makikitang pinagsasampal at pinagsusumpok ang nasa 100 biktimang nakaranas kumano na hematoma. Nangyari ito nitong Pebrero 6 sa pagkatapos sa internal security training ng mga bagong patrolman sa Basilan. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edniel Parosa. Samantala naman, 11 milyong pisong halaga ng marijuana na samsam sa apat na abandonadong parcel dito sa Pasay. Posibleng connection daw po sa transnational drug trafficking networks. Sinisilip na raw po ng otoridad. Ating alamin sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Nasamsam ng PNP Aviation Security Group ang 11.7 milyong piso na halaga ng hinihinalang marijuana sa apat na abandonadong parcel doon sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Nabisto ang mahigit 7,800 gramo ng iligal na droga nang sumailalim yung mga parcel sa cargo x-ray examination ng Bureau of Customs. Itinago ang marijuana sa paket-paketeng mga candy, damit, comforter, cereals at containers. I-turn over na yung mga ito sa PIDEA para sa tamang disposisyon, laboratory analysis at case documentation
investigation. Ayon kay PNP ABSEC Director Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., tutukuyin, hahabulin nila yung mga responsable sa pagpapasok ng illegal na droga sa Pilipinas. Iniimbestigahan na rin daw ng mga otoridad ngayon yung posibleng koneksyon nito sa transnational drug trafficking networks. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dating Senador Bong Revilla hindi nagpasok ng plea sa kasong sa hiwalay na kasong katiwalian na iniharap ng mag-aakusa sa kanya sa Sandigan Bayan. RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel, dahil dyan Romel, ang Sandigan Bayan 4th Division na ang nag-enter o sumagot ng not guilty plea para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito ay dahil sa tumangging maghain ng plea o tumugon ng pag-amin o pagtanggi sa mga akusasyong katiwalian laban sa kanya. Narito pakinggan natin ang abogado ni Senator Revilla na si Attorney Francesca Senia. So, ang tanong nyo is, bakit siya hindi nag-enter ng plea? So, allowed po yan under the rules of court. No? You can enter a plea of guilty, not guilty, or you can just refuse to enter a plea. Hindi yan bawal, and in fact, pwede yan, kaya ginawa yan, nagawa ni former Senator Ramon Revilla. Pag ganun po ang ginawa na nag-refuse ka to enter the plea, the court will just enter a plea of not guilty, no? Which was what was done dito. No? Bakit? So, tinatanong nyo bakit? No? Kasi, nag-file nga kami ng motion to quash information. So, ano yung sabihin nun? Kini-question yung legality o validity ng information. So, we are just maintaining that position. No? Naitanong nyo kanina, pero may ruling na yung motion. Tama? Yun yung tinanong nyo. Pero, it does not bar us from availing remedies to assail that order denying the motion. Ito, Romel, ay ang kasong graft na may kinalaman pa rin sa Manoy Manumalyang Flood Control Project sa Pandi sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, sa kapwa naman akusado ni Revilla ay naghain ng not guilty plea sina DPWH Engineer RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Kaninang umaga ay una na rin ipinagpaliban ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal. Ito yung malversation case laban kay ex-Senator Revilla at kapwa akusadong si DPWH Engineer Juanito Mendoza, habang ang 5 pang kapwa mga akusado ay nabasahan na ng sakdal na parehong dun sa parehong kaso na may kinalaman sa Manoy 92.8 million pesos ghost flood control project. Mula rito sa Sandigan Bayan, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, RH5, Val Gonzales. Samantala, 2 raw pong sekyu ng Intramuros na nambugbog ng minor de edad pinaimbestigahan. Kailan ba nangyari itong pambubugbog umano ng 2 security guard sa isang minor de edad? Ating alamin sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Makayway, inutusan na ni Manila City Mayor Isko Moreno Bagoso ang investigasyon laban sa 2 Intramuros guard matapos maging viral ang video ng pambubugbog nila sa isang 17 anyos na estudyante. Ayon kay Moreno, hindi autorisado ang mga Intramuros guard na magpatrolya sa kalye at magpataw ng disiplina sa mga sibilyan. Ibinita alkalde na ang ganitong gawain ay responsibilidad lamang ng pulisya at tiniyak niya nga mananagot ang sino man lumabag sa batas. Batay sa ulat ng Manila Police District, naganap ang insidente bandang alas 9:05 kagabi sa Riverside Plaza, Mexico Esplanade sa Intramuros. Ang biktima na naglalakad-dala ng kanyang bisikleta ay sinalubong ng 2 gwardiya at parehong security guard ng JSL Security Agency. Ayon sa pulisya, pinagbawalan ng mga suspect ang menor de edad na magbisikleta sa lugar. Na hindi sumunod, ang biktima nagkaroon ng pagkatalo at sinundan siya ng mga suspect bago sa sabay-sabay na saktan na nagdulot ng physical injury. Agad na tumugon ang Tourist Police Unit at naaresto ang 2 gwardiya. Isinailalim sila sa investigasyon ng Women's and Children Concern Section. Ang biktima naman at ang kanyang pinsang si Kate ay dinala sa Metropolitan Medical Center Santa Cruz
para sa agarang gabutan. Kasalukuyang inihanda na ng Manila Police District ang kriminal na kaso para sa physical injury sa ilalim ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at isusubmit ito sa Manila Prosecutor's Office para sa inquest proceeding. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa Muntinlupa City naman, isang arestado dahil sa pag-ingat ng shabu, baril at granada. RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche! Romel Lakay Ray, swak na sa kulungan ng isang lalaki matapos maaresto sa shabu, baril at granada sa lungsod ng Muntinlupa. Kinilala ang naarestong si alias Chong, 56 anyos, residente ng Barangay Tunasan sa nabanggit na lungsod. Ayon sa hepe ng Muntinlupa City na si Police Colonel Robert Domingo, nabingwit ng kanyang mga tauhan si alias Chong na responsable umano sa pagbebenta ng illegal na droga. Nakakumpiska ng mga operatiba sa bypass operation ang nasa 51.85 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 352,580 pesos. Bukod sa droga, nakumpiskahan na rin sa pag-iingat ng suspect ang 38 caliber revolver na baril at isang MK2 fragmentation hand grenade na nasa loob ng kanyang itim na sling bag. Maliban sa ikakasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, maharap rin ang suspect sa kasong paglabag naman sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. RH 27 na Kakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kakas. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas. Ang oras, alas 2:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones! NBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang
ang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. And abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas. Rapido, hataw, balita. Ang numero pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita mga kaibigan, mula po sa mga probinsya. Ratchada Probinsya Meron tayong update mula sa Leyte. Isang lalaki daw po'y sinugod sa bahay, patay sa pananaga sa may San Miguel, Leyte. Ating alamin sa report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagtatagain sa bahay ng suspect sa bahay ng San Miguel, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Joel, 60 anyos, residente ng barangay Malaginabot. Nakilalang suspect na si alias Ernest, 56 anyos, residente ng barangay Cabateneuhan, San Miguel, Leyte. Nangyari sa insidente alas 12 ng madaling araw sa barangay Cabateneuhan sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay sumugod sa bahay ng suspect, may dalang itak at pumasok sa bahay ng suspect sa mamagitan ng bintana at tinaga ang suspect habang ito'y natutulog, tinamaan sa braso. Nagising ang suspect at naagaw ang itak ng biktima at dito gumanti at pinagtataga ito hanggang sa mamatay. Ang suspect naman itinakbo sa Eastern Visayas Medical Center Tacloban para malapatan ng kaukulang lunas, samantalang itak na ginamit sa krimen nasa kustodiya ng San Miguel, Leyte PNP. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang pastor naman sa Surigao City ang inakusahang ginahasa ang kanyang 7 taong gulang na anak. RH number 19, June Dimakutak. Parang June. Parang Romel, parang Lakay, humihimas ngayon ng malamig na rehas ng bakal ang isang kilalang religious leader sa Barangay Washington, Surigao City, matapos akusahan ng sariling anak ng pangmolestiya at panggagahasa. Ang suspect na kinilala lamang sa alias itong Pastor Jack,
34 years old, ay tinagurian ng kanyang mga miyembro bilang maimpluwensyang religious leader sa kanilang lugar. Napatid na working abroad ang asawa ng pastor at naiwan sa poder nito ang 7-year-old na anak na babae na itinago sa pangalang Inday. Nalantad ang kawalang hiyaan ng nasabing pastor na magsumbong ang anak sa kanyang lola na umano'y hinihipuan siya at ginahasa ng sariling ama. Upang mapatunayan ang aligasyon ng bata laban sa amang pastor, isnailalim sa medical legal ng lola ang apo. Resulta, hindi lamang umano ito ang unang pagkakataong ginalaw ng amang pastor ang sariling anak, kundi makailang beses na umano. Matagumpay na naresto ang pastor at sinampahan ng kasong paglabag sa anti-rape law, revised penal code RA number 8353. Non-bailable ang kaso. Wala sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Jun Dimakutag. Samantala naman, motorsiklo. Abay, bumangga daw po sa pader. Ano ba naman yan? Nangyari po yan sa may San Manuel, Pangasinan. Yung pong rider, patay. Ating kami sa report ni RH38, Freddy Fado. Freddy. Dead on arrival sa Rural Health Unit ng San Manuel, Pangasinan ng isang 42 anyos na minero, residente ng Villamor Street, Gisit Norte, San Manuel, matapos bumangga sa pader ang motorsiklo niyang sinasakyan. Sa ulat ni San Manuel Chief of Police Major Tristan George David, nangyari ang aksidente pasado alas 9:50 ng gabi sa San Manuel, San Nicolas Road, Zone 2, Barangay San Bonifacio na nabanggit na bayan kung saan galing umano sa inuman ng biktima at habang binabagtas ang palikong bahagi ng daan na lost control ito sa Manobela, sanhi ng pagbangga niya sa pader ng bahay ng Lucosin Residence at dahil sa wala itong suot na helmet na puruhan ang ulo at mukha ng biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aris 30 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa ding motorcycle rider ang patay din matapos maaksidente sa Mondragon, Northern Samar habang nasa impluensya ng alak. RH number 34, Jane Bantayan. Jane. Nasawi sa vehicular accident ang isang rider ng motorsiklo at sugatan ang angkas nito nang madisgrasya habang nagmamaniho sa may National Highway ng Barangay San Juan, Mondragon, Northern Samar noong Sabado alas 3 ng umaga. Ayon sa report ng PNP, ang dalawa, itong driver at angkas, ay parehong nasa impluensya ng alak. Ang motorsiklong ginamit ay isang Suzuki na minamaniho ng isang 20 anyos na lalaki residente ng Purok 2, Barangay Bagasbas, Mondragon, Northern Samar. Samantala, ang kas nito ay isang 28 taong gulang residente ng naturang lugar ng Barangay Bagasbas, Bayan ng Mondragon. Maliban sa nasa impluensya ng alak ang dalawa, napag-alaman ayon sa report ng PNP ay parehong walang suot na helmet. Patungo sa ruta ng Katarman ang biktima at pagdating doon sa lugar ayon sa PNP, nakatulog ang nasabing driver dahilan na nasabing aksidente. Nagtuloy-tuloy ito sa isang sirang kalsada sa nasabing lugar at tumama sa isang pavement ang ulo ng nasabing driver. Samantala, nagtamo naman ang mga sugat sa katawan ng angkas at natuhog pa ito ng steel bar. Agad naman ay sinugod sa Northern Samar Provincial Hospital ang dalawang ngunit diniklarang dead on arrival ng attending physician na si Dr. Malaya Ribadulla ang nasabing driver. Samantala, nasa kustodiya naman ngayon ng PNP Mondragon ang motorsiklo. Mula sa Action Radio Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Jane Bantayan. Rapido, hataw, balita. Standby mga balita mula po sa Davao, maging sa Bataan, sa Iloilo at Quezon Province. Report, oras mga kaibigan sa buong Pilipinas, 7 minutes bago sumapit ang alas 3 ng hapon. DZRH number 1 na naman sa Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Hataw Balita! Balita mula naman sa Davao, higit 800,000 pisong halaga daw po ng shabu na-recover sa abandonadong sakyan sa Maytagum City, Davao del Norte. Report mula kay June Soter. June! Aabot sa 850,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang na-recover ang Tagum City Police Station mula sa isang inabandonang sasakyan na natagpuan sa Purok Fi Ayala, Barangay Mangkilam, Tagum City, Davao del Norte, bandang 12:20 ng tanghali. Ayon sa paunang investigasyon, isang miyembro ng Civil Security Unit o CSU ng Tagum City na nakilalang si alias JJ ang nakapansin sa metallic silver na kotse habang siya ay nagsasagawa ng rubing bandang 12:45 ng hapon. Ayon sa kanya, ilang araw na nakaparada ang naturang sasakyan sa lugar mula pa noong Pebrero 6, 2026. Nang silipin niya ang loob ng sasakyan, napansin niya ang 2 pakiti ng inihinalang shabu at isang pouch na nakapatong sa passenger seat, dahilan upang agad siyang humingi ng tulong sa kapulisan. Pagdating ng mga investigador at sa presensya ng mga testigo, masusing sinuri ang sasakyan at nakarecover ng kabuuang 7 pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 125 grams. Pansamantalang isinailalim sa kustodiya ng Tagum City Police Station ang sasakyan habang patuloy ang pagtukoy sa may-ari nito na posibleng maharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Gitna pinigting ng Bataan Police Provincial OP sa pamumuno ni Police Colonel Martes Salvador, Provincial Director, ang kanilang mga operasyong kontra kriminalidad at illegal na droga mula Pebrero 2 hanggang 6, 2026 na nagresulta ito sa pagkakaresto ng 110 individual. Sa loob ng 5 araw na tuloy-tuloy na kampanya, nasa kote ang 32 wanted person, 20 drug suspect, 43 sangkot sa illegal na sugal, 5 sa may pagmamay-ari ng loose firearms at 10 naman para sa iba't ibang paglabag sa batas. Pinuri ni Colonel Salvador ang dedikasyon at walang sawang pagsusumikap ng kawani ng Bataan PNP at binigyan din na mahalaga ang matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad upang makabit ang layuning magkaroon ng drug-cleared, crime-free at progresibong mga pamayanan. Dahil kumilang RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Report naman mula kay Kyle Bulya sa ating Metro Manila ngayon. Kyle, go! Mula kay Ray Romel, sa full ng power interruption ng ilang bahagi ng Makati at Pasay City dahil sa gagawing maintenance activity ng Meralco. Apektado rito ang ilang bahagi ng Barangay Palanan at San Isidro sa Makati at ilang pang bahagi ng Pasay simula mamayang alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga. Sa iba pang balita, makikipagtulungan naman ang Muntinlupa Local Government sa UP NOAA Center para sa pagpapalakas ng flood management system ng lungsod. Binigyang diin ni Mayor Rufy Biazo ng kahalagahan ng pagbuo ng science-based at long-term na mga solusyon para tugunan ang kanilang problema sa baha. Saklaw ng proyekto ang pagbuo ng komprehensibong drainage master plan na makatutulong sa infrastructure planning at maiwasan na ang pagbaha sa lungsod. Para naman sa ating ulat panahon, wala na tayo binabati ang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Air Responsibility at kasalukuyan. Tanging hanging amihan na lamang ang nakakaapekto sa panahon dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulya from DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulya sa iyong Metro Manila ngayon! Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayong pong Lunes. Ang inyong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas oras, alas 3:01. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, inis fantastic sa pera.